ang ganda ng plano ng Lord kasi yung binigay niyang boss ko, sobrang bait. Libre lahat, libre sasakyan, libre bahay, libre cellphone, libre data. Wow! So, maganda pala ito na pasukan mo na employer. Kasi libre lahat, wala kang babayaran. Opo. Libre yung sasakyan, libre yung gas, libre yung renta, libre yung cellphone, pati yung data mo. So, yung pagkain na lang ang hindi libre. Di ba? Opo, yung pagkain, groceries. Ni-require ba nila yung IELTS sa'yo? Huli, hindi na rin-require po, sir. 3 months yung total ng process ng iyong application? Mga 3 months, ganun na lang po, 3 months. Pinoy ako! Okay. Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita muli at dalangin ko po parati sa Diyos na sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. And for today's video, I am very excited kasi may makakasama na naman tayo na subscriber natin at na magbabahagi ng kanyang experience, magbibigay ng mga tips and informations about his status here in Canada. So, kausapin natin siya. Kabayan, kamusta? Hello po, Sir Sop. It's nice. Sobrang po, it's my pleasure na maging bahagi po sa iyong platform. Maraming salamat din sa iyo sa pagbibigay mo ng time para ma-interview kita at mabigyan natin ng mga information at mga tips yung ating mga followers, mga subscribers natin at aspiring na applicants na nagnanais na makapunta dito sa Canada. Siguro mas maganda ay mag-introduce ka muna ng iyong sarili sa ating mga viewers. Hello po mga ka-dreamer o mga Canada dreamer ko po si JG Ortal po from Taiwan po. Ang province ko po ay Ilocos Norte. Wow! So, nanggaling ka mismo sa Taiwan. Doon ka nag-apply. And are you direct hire ba ang iyong in-applyan? Opo, direct hired po ako through Job Bank po. Through Job Bank. And then, from Taiwan, diretso dito sa Canada. Yes po. Wow, okay. So, matanong ko lang sa iyo, ano yung pumukaw sa iyong interest na mag-apply dito sa Canada? Siguro wala po kasi dati, ang ko talaga is, siguro will ng Lord po kasi dati, wala yung Canada sa mga listahan kung gusto kong papuntang na abroad, either Australia or New Zealand based po sa aking sa aking degree na agriculture. Is yung plano ko is talaga is agriculture na sa Australia at saka New Zealand. Pero yun nga po di ko in-expect na dito pala sa Canada ang bagsak. Paano ka nagkaroon ng idea since sinabi mo na ang gusto mo talagang puntahan ay yung ibang mga bansa tulad ng Australia? Now, paano na napunta dito sa Canada yung iyong interest? Based po kasi sa Taiwan, yung experience ko po dati is sa dairy industry po sa bakahan. One time po, while browsing sa YouTube po, laging dumadaan yung Sok Digital Media. Parang dati mga 1 month, laging dumadaan sa parang dineded ko lang. Tapos one time, nasa office ako, parang nakita ko yung yung paano humanap ng employer sa Canada. Tapos yun, try ko lang na-click. Tapos that time, yung tinuro mo is yung mag-filter ng mga jobs. Yun, pinanood ko lang. Tapos nagkaroon ng idea hanggang na nag-subscribe na ako. Tapos araw-araw may mga paano gumawa ng resume, gano'n. Tapos yun, trinay ko lang. At that time, trinay ko yung sinabi nyo. May lumabas naman na sa mga jobs sa dairy farm. Trinay ko mag-apply. So, sinabi mo, ang background mo talaga is farming. Tama ba? Opo, bali, gumawa ko ng experience ko sa Taiwan sa farming. 2 years na factory worker, then natapos na yung kontrata ko as factory worker. Yun, naghanap ako ng dairy industry na pwede kong gagawin pathway sana pa Australia or New Zealand kasi in demand doon. And
And then napanood ko naman yung video nyo na yun, about sa paghanap ng employer sa Canada. Yung trinay ko. Yung basta isa sa mga video na yun. Kasi ang daming lumalabas, sinare mo doon paano i-filterize. Mm-hmm. Ayun, trinay ko. And then may lumabas naman na dairy industry, mga trabaho doon. Little by little na yun. Practice ko hanggang yun. Nag-send ng send. Gaano ka katagal na nagsesend ng iyong mga resume sa mga employers dito sa Canada? For almost 1 year po. I have sent almost 500 resume and waiting for almost one year na response. Wow! Matagal-tagal din no? Hindi rin ganun kadali yung pag-a-apply at paghahanap ng employer. Opo, matagal po. Ang naging nagbalak lang is while gaining experience sa dairy, nagsisend pa rin ako. Yun. The right time has come yun. May nag-reply. Doon na nag-umpisa po. So, that is yung sinabi mo after 1 year of trying and sending your resume, di ba? Almost 1 year po, sir. Almost 1 year na parang tipong, siguro kung sa ibang mga applicants, ay parang maaaring nawawala na sila ng pag-asa kasi almost 1 year na no, na nagsasend ka ng resume at sinabi mo more than 500 ba yung sinend mo na resume? Almost 500. Ay, maganda yun siya. Dumating rin sa punto na parang nawalan na ako ng hope. Sabi ko nga sa Lord, sabi ko nga, nagtatights naman ako, ba't wala pa rin? And then one time, yun. Sabi nga, yung will ng Lord is the right time talaga. Andun na nung may nag-reply na sa akin na nag-posted yung consultant, ayun, nag-umpisa na lahat. So, ang nag-reply sa'yo is employer mismo or consultant ba ang nag-reply sa'yo? Yung consultant po, sir, kasi siya yung naglakad before ng LMIA. Siya ata nag-post sa job bank. Di ba may advertise sa job bank before na formal advice? Siya po ata yung gumawa nun. Tapos dun na. Meron bang siningil sa'yo yung consultant mo? Ay, may fee pa akong binayaran sa kanya, professional fee. Ito, $250 yata, no? $150. So, $1,250 yung professional fee na binayaran sa consultant na ito. Other than that, meron ka pa bang binayaran sa kanya? Wala na po. Yung employer ko na nagbayad na sa lahat ng sa LMI, lahat na po, employer ko na po. Yung professional fee na lang yung binayaran sa kanya, sir. And then, syempre, yung mga requirements mo, di ba? Na kinuha mo. Requirements lang. Medical lang sa Taiwan, yun lang. Kung maaalala mo, ano yung mga requirements na hiningi sa'yo? Yung dati na maalala ko, unang-una is based sa COE, job contract, payslip, tapos yung iba na is mga police clearance sa Pilipinas, NBI, police clearance sa Taiwan. Yun lang po. Diploma. Sinabi mo na humingi ka ng Certificate of Employment. Ngayon, siguro magiging tanong sa iyo nung iba mga kababayan natin, lalo na yung mga manggagaling ng Taiwan, pwede ka ba makakuha ng Certificate of Employment while you are employed? Pwede po. Kasi ako dati is business company lang, dairy farm, which na medyo malaki. Sinabi ko sila na for important requirements kasi nag-white lies na tayo before na gagamitin ko to prove lang na may employment ako dito sa Taiwan na hindi illegal. Gagamitin ko lang po just mag-loan ng bahay. Parang bank finance, may proof lang ako sa kanila. Doon ko na sinagad ko na lang humingi ng payslip. Oo, kasi yan ang maaaring mga katanungan ng ating mga kababayan dyan sa Taiwan. Kung paano ba ang gagawin ko? Employed pa ako, makakakuha ba ako ng Certificate of Employment? So, siguro nasa diskarte na lang di ba? Kung paano mo makukuha yung Certificate of Employment mo, kung ano yung ipoprovide mong reason. And then, maaaring maging tanong din nila is, paano kung halimbawa employed ka pa at na-hire ka na dito sa Canada,
pwede mo bang i-break yung contract mo dyan sa Taiwan? Ang may experience po is pwede po. Brinake ko po yung kontrata ko kasi that time mag-e-end na yung kontrata ko sana sa may natitirang mga 12 months gano'n po. So, hindi ko natapos. Ayun lang. Tapos may kinompute lang sila na babayaran ko na yung remaining months. Pero yun, nagbayad lang ako for about 3,000 NT o mga kukulang-kulang 6,000 sa pesos. Oh, so pagka brinake mo yung contract mo, meron kang babayaran doon sa iyong employer. Opo, parang yung parang tax ng remaining sa contract mo. Parang tax na lang yun dati pagka-compute. Sabi ko naman, okay lang, small amount lang naman yan para malinis ang exit ko. Sige, ginawa ko na, ganon. Para clear pa rin ang pag-exit mo, di ba? Opo. Magkano yung binayaran mo? Mga 3,000 plus, mga kulang-kulang 6,000 pesos kasi yung rate ng NT dollar nun is 1 NT is equal to 1.8 peso. 0.8 something lang yung difference. Okay. So, hindi naman ganun kalaki dun sa loob ng 12 months na remaining na kailangan mong bayaran. Opo. Gaano katagal yung naging process mo bago ka nakarating dito sa Canada? Medyo na-hired po ako is December 23. Tapos, nung na-hired na ako automatic yan, ay hindi po. Nag-start ako mag-launch ng application ko December 23. Tapos, December 2029, may letter na may request na po ako biometric. Tapos, January 15, nag-request sila ng passport. Then, yun, February 25, nakuha ko na yung passport ko yun. March 3, andito na po ako sa Canada. Wow, ang bilis din no? Ng process. Bali, ilang buwan lahat-lahat yun? Medyo pinatagal ko pa kasi nung nare-receive ko na request na hindi pa ako pupunta agad kasi hirap din mag-travel. Pero para mga 3 months, ganun na lang po, 3 months. 3 months yung total ng process ng iyong application? Mas mabilis po. Kaso, dati kasi halimbawa nung re-request na ako ng biometrics is December 29. Pa lang ako, nag-biometrics ako January 15. Tapos, na-approve yung passport request ko February 7. Nagpasa lang ako ng passport ko February 15. Tapos, 25, sinend ko February 15 yung passport ko February 25. Nasa kamay ko na na-stamp na February 27. Nagpaalam nagre-resign na ako. Tapos sabi ko, flight na ako sa March 3. Nagulat yung employer ko March 4, andito na ako. Ang bilis no? Ni-require ba nila yung IELTS sa'yo? Hindi po, sir. Ay, ang gandang katanungan niyo. Dati kasi nung mayroon na akong IELTS, pero dati nung kasagsagan ng pandemic, may nag-hire uli sa akin sa Ontario. Parang may nag-refer sa akin. Pero that time, kasagsagan ng pandemic, yung employer nag-back out. Na-attach na yung pangalan ko sa LMIA, kinancel niya. Ayun, pero may IELTS na ako. Pero nung sa employer ko na yung huli, hindi na rin-require po, sir. Yung IELTS lang dati, ginamit ko lang sa pag-apply ng PR noon. Ano ba ang educational background mo? Ako is Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science po. Graduate ka? Opo. License agriculturist po sa Pilipinas, pero mas pinili mag-abroad. Yun. Mas pinili mo mag-abroad no? Ilang years ba yan, yung pagla-license ng agriculture or yung pag-aaral? 4 years po. 4 years po kasi pag another 2 years, veterinary na po. Oh, wow! 4 years talaga pala yung kursong yan no? Hindi biro din. Opo.
Tapos kung gusto mo maging veterinary, another 2 years. Opo, ano kang gano'n. Oo. Maganda pala naman ang iyong educational background kasi talagang sakto mismo doon sa iyong in-applyan na trabaho. Oo, yun na nagagamit ko na dito sa Canada ngayon, yung major, especially sa specialization sa animal industry, nagagamit ko na dito. Kaya yun yung magiging advance ko ngayon na pag nag-apply sa about livestock and poultry, may nagiging asset na yung education po. Oo. So, nung natagpuan ka ng consultant na ito, naging interested siguro siya dun sa iyong educational background at saka sa iyong experience. Opo. Na yun nga, sabi niya, sabi niya, may set ka na ng interview sa ganitong dairy farm. Tapos yun, sinet ko din, nakipag-deal ako, tapos yun. Tapos ang nakakatawa yung maganda kasi yung napuntahan kong amo mabait. Ako pa yung nagtanong. Kasi sabi niya lang sa akin, kailan ka pwede pumunta rito? Sabi ko, dinirekta ko na siya. Hired na ba ako? Oo, talagang dinirekta mo siya no? Oo, kasi hindi ka na makatulog Yun, sabi okay, you're hired. Sinabi na lang na bibigyan na namin sa consultant sila ng bahala, kayo na lang mag-usap, ganon. Ayun, nag-start na yung process. Nasaan ka ba dito sa Canada? Dito pa ako sa British Columbia po. Sa British Columbia? Opo. And gaano ka nakatagal dito sa Canada? 1 year and 2 years and 1 month. 2 years and 1 month. And nung nag-apply ka ng permanent resident, gaano ka nakatagal dito sa Canada? Eksakto 1 year po. Dumating ako dito sa Canada March 4, 2023. Nag-apply ako ng PR application ko March 4. Dumating ako dito sa Canada March 4, 2022. Nag-apply ako ng PR ko March 4, 2023. Alam mo, tanong din yan ng ilan sa mga subscribers at followers natin kung may pag-asa daw ba na maging permanent resident yung mga farmers dito sa Canada. Mayroon po 100% na maka-PR ka kasi isa sa agriculture ang pinakamadaling maka-apply ng PR kasi meron tayong tinatawag na agri-food pilot na dati mag-expire na sana sa May 2022 pero in-extend ng federal government until May 2025. At yun yung stream na in-applyan mo para maging permanent resident ka, di ba? Yes po, yung po agri-food pilot program dati. Tapos after 6 months and maybe 20 days, yun, nakuha ko na yung approval ng PR ko po. Nung nag-apply ka ng permanent residence, DIY ba ito or gumamit ka ng consultant? Consultant po. Kasi busy din ako maasikaso. Sa consultant ko na nag-process ng papers ko papunta dito po. So, magkano naman yung nagastos mo dun sa pag-a-apply mo ng permanent resident? Total po lahat na including government fees at saka professional fee, 4,000 po. Ang kinagandaan installment. Hindi siya full, installment siya. Hindi po. Sabi niya, re-recommend na kung gusto mo installment. Sabi niya, okay, meron naman ako. Pero kung gusto mo, di ganun din, wala din interest. So, after 1 year and 7 months, officially, naging permanent resident ka dito sa Canada? Opo. Wow, mabilis din Mabilis po. Kaya, isa sa mga madaling pathway po ng PR yung agri-food pilot. Madami talaga sa agriculture. Sabi rin ng consultant ko, kasi hawak niya lahat, sabi niya, sa agriculture ang pinakamabilis na makapag-PR ka. Lalo na kung struggle ka sa education,
Kasi yung mga skill dito, ang daming tinatawag nating, di ba CRS, tumataas yung CRS. Dito walang CRS. So hindi yun, hindi requirement yon. Hindi po, sir. Oo. So maganda itong agri-food pilot na pathway para maging permanent resident ka no? Opo. Nung nasa Taiwan pa lang ako, yun na talaga yung plano ko, binabasa ko na hanggang nung napanood ko yung mga vlog muna na minsan nagsisend na ako. Sabi ko kung ma-hired ako, ito yung gagamitin kong pathway ko. Kaya wala akong sinayang. Exact 1 year ko dito sa Canada, yun, nag-apply na ako. At mabilis naman yung naging approval mo. Yung approval mo, almost 7 months po. Baka pala gusto mong i-promote yung iyong Facebook page para do sa mga kababayan natin na baka sakali ay meron pa silang further question about your journey at yung pathway kung paano maging permanent resident. So, invite mo sila sa yung Facebook page. Po mga kababayan, follow nyo po ang ating Facebook page or ating main account, JJOO. Pwede po kayong mag-follow sa ating YouTube channel, sa ating JJ Canada. JJ Canada, 2 J lang po, tapos Canada. Yan lang po. Ilalagay din natin yung link sa Facebook at saka sa YouTube natin para ma-follow ka nila. At mag-leave ka na lang siguro din ng comment do sa ating pagka pinost ko itong video ito para masundan ka rin ng ating mga viewers at mga subscribers at followers dito sa Facebook. Doon sa mga aspiring na mga applicants or doon sa mga nagbabalak na magpunta dito sa Canada, ano sa palagay mo yung masasabi mong mensahe sa kanila? Ang masasabi ko lang unang-una is pray lang po. Yan po talaga ang solusyon sa lahat. Kaya nung wala na akong naaisip yun, nag-pray na lang ako. Tapos yun na dapat yung tawag doon, tibay ng loob kasi minsan nadi-disappoint na tayo hindi natin na tinatapos kung anong nasimulan natin. Kasi talagang parang swerte lang din no? Na mahanap mo yung mga employers na ito Kagaya nga na nasabi mo, prayers is very important lalo na pag nag-a-apply ka ng trabaho. Opo. Yung prayer ko is yun. Ang ganda ng plano ng Lord kasi yung binigay niyang boss ko sobrang bait. Doon ko na-encounter lahat yung libre lahat. Libre sasakyan, libre bahay, libre cellphone, libre data. Wow! So, maganda pala itong napasukan mo na employer. Kasi libre lahat, wala kang babayaran, pati rent? Opo, for 2 years. Nung lumipat na ako ngayon, parang naninibago ko for what, nagbabayad na ako ng rent. Kasi for 2 years, tapos nung halimbawa, nung naka-PR na ko, i-increase yung salary ko. Pero sinabi sa nila, nung i-increase na ng salary ko, nag-offer na sila na offeran ka naman ng ganitong rate, pero magbabayad ka na ng bahay, sabi. Pero okay lang, kasi yung sinabi nilang bayad ng bahay, 300. Ayun na 2 years kung experience libre lahat. Libre sasakyan, libre pagas. So, libre sasakyan, libre yung gas, libre yung renta, libre yung cellphone, pati yung data mo. So, yung pagkain na lang ang hindi libre, di ba? Opo, yung pagkain, groceries. Naswertahan mo din talaga yung employer na yan no? Opo, kasi andun lahat sila yung tumulong sa akin para maka-PR Kasi dati sinabi ko lang, pwede ba akong humingi niya ng favor? Sabi, yes, bakit? Sabi, pwede po akong gawan ng parang job offer letter na nakastaad doon na ang basic rate ko is 18, sabi ko. Sabi naman, okay. Sabi, tatawagan ko yung consultant mo siya nang gumawa ng letter, magsasign na lang ako. Tapos tumawag na yung ng consultant kinabukasan. Nagawa na niya, kunin mo dito sa office, papirmahan mo sa boss mo. Ayun. May mga kasama ka bang Filipino dyan sa employer mong yan? Dati, wala po. Pero nung nung nagparam na akong mag-resign,
nag-hire na sila ng dalawa, Pilipino. Yun yung mga ina-assist ko ngayon. Isang tourist siya, binigyan namin ng LMIA. Ngayon na may work permit na. Pangalawa is galing sa Saskatchewan. Okay. So, mga naandito na rin talaga sa Canada. Opo, sir. Opo, That's good. yung tourist is mga 2 months niya ata rito dati. So, ayun, maraming salamat sa iyo, JJ or J. Jonathan, sa pagbabahagi mo ng information, ng tips at inspiring message do sa ating mga aspiring na mga applicants na nagnanais din na makapunta dito sa Canada. Meron ka bang gustong i-shout out? Shoutout ko lang po sa ating mga friends sa Taiwan, Far Eastern University, Far Eastern Company. And ganun po, gusto ko rin magpasalamat, Sir Sok, sa pagkakataon na ma-share ang aking experience papunta dito sa Canada. Dati, pinapanood ko lang yung mga interview mo. Ngayon is ako na yung nasa lang. Kaya it's my pleasure po, sir. Salamat sa oras. Maraming salamat din sa iyong time at sa pagbabahagi nga ng information, tips, at inspiring message para sa ating mga aspiring na mga applicants. And siguro i-follow nyo po si JJ sa kanyang Facebook page, sa kanyang YouTube channel, para magkaroon pa po kayo ng karagdagang mga kaalaman tungkol sa buhay dito sa Canada, sa mga tips at saka sa mga informations din na kanyang ibinabahagi. And hanggang dyan lang siguro mga kababayan for today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parating ng Panginoon sa inyong mga pang-araw-araw na buhay at sa inyong mga pag-a-apply. Magandang araw po sa inyong lahat.